Sa puntong ito, magkakausap natin si DOH spokesperson, Undersecretary Albert Domingo or ASEC Albert Domingo. Magandang tanghali po sa inyo, ASEC. Yusek. I'm sorry. Yusek na pala. No problem. Congratulations. Thank you, Ms. Cheryl. And congratulations rin sa award na nakuha mo. Ay, Having said that, salamat po. magandang tanghali, Cheryl. At doon nga sa usapin nating TB, no, nakikita natin dito yung problema natin na malaki pa rin. Ito yung isang parang instance na hindi tayo natutuwa na tumataas yung ranking natin. May nakita po akong report na on a global scale, dati parang nasa rank number 4 tayo, wala tayo sa top 3 noong mga bansa na pinakamarami ang kaso ng TB. Yung pinakahuli po, I think it was 2025 or 2024, umakyat tayo sa rank number 3. Hindi ho nakakatuwa yan, kaya kailangan nating pag-itingin pa ang ating paghanap sa mga TB cases at ang paggamot sa kanila. So, Yusek, bakit? Bakit sa tingin niyo po ay ganito na lang, bigla na lang tayong umakyat sa number 3? Bakit ganito karami ngayon ang kaso ng tuberculosis sa bansa? Yes, Cheryl. Isa sa mga nakikita nating dahilan dito, yung pinaka-nature, yung estado ng TB bilang isang sakit na pangmatagalan. Chronic siya eh. Ang gamutan, bagamat meron ng bagong gamutan na nasa 3 to 4 months yung ibang regimen, yung standard na gamutan pa rin is usually ginagamit mga 6 months na duration. Ibig sabihin, umiinom po ng tableta ang ating mga people living with tuberculosis for around 6 months po, araw-araw po yan. At ang dahilan po niyan, pagka matagal po ang gamutan, maaaring may mga bumibitaw dahil hindi naman sinasadya, nakakalimutan, or marami rin pong cases na hindi kasi yung mga nakakausap po natin na Cheryl, no, yung mga tableta, medyo malalaki rin sila and so on. Another reason, Cheryl, is yung stigma na sinasabi. Marami tayong mga kababayan na merong tuberculosis pero hindi nila alam, akala nila ubo na ang tagal na pero more than 2 weeks na hindi naman gumagaling. Pumapayat sila, akala nila ay nagda-diet lang sila pero actually hindi naman pala dahil dun sa diet as wala naman silang cancer, yung pala tuberculosis. So bakit? May stigma kasi mali yung paniniwala na sakit ito ng mahirap. Hindi po, lahat po pwede magkaroon ng tuberculosis at madali siyang madetect. Sige po, paalalahanan natin muli yung ating mga kababayan. Parang TB 101 tayo muli, Yusek, para sa kaalaman po ng publiko, paano ba malalaman kung simpleng ubo lang ito o TB na ang sakit nila? Kailan sila dapat magsuspetsa? Yan. Ang pinakatignan natin is gaano katagal na ba yung ubo natin. Kung ang ubo natin ay lumampas na ng 2 linggo simula na nagsimula ito, kumakahol pa rin tayo sa ubo, medyo magduda na ho tayo, no? Hindi na ho simple yan. Una yan. Ikalawa, ang mga pasyente na may tuberculosis, karaniwang madaling mapagod sa bandang hapon o kaya sa gabi. At meron din silang tinatawag na low-grade fever. Yung low-grade fever, ikatlo yun, parang sinat na hindi sinat, no? Pag tinignan natin, mga 37.8, hindi naman lumalampas ng 38 degrees. Tsaka isa pa pala yung weight loss, no? Yung pag sinabing biglaan, parang nakita mo lang ng isang buwan nakaraan, pag tingin mo, biglang pumayat, pero hindi naman nagsasadya na pumayat. Wala namang exercise or any other supervised program. Yan po yung mga senyales na pwede tayong may tuberculosis. Yun pong sabi niyong may sinat na hindi naman sinat, ano po yun? Yung parang feeling mo nilalagnat ka pero pag tinignan, parang wala naman, normal naman, 37.5 or 38. Ganun po? Yes, tama yun, Cheryl, no? Pwede kang magkaroon ng ganun. So parang feeling of malaise or ibig sabihin na sa madaling salita, pagkapagod, no? Konektado yun eh. Para bang naramdaman na natin lahat yan at one point, no? Na parang magkakasakit ka pero hindi ka naman nagkakasakit. Yung ganong feeling. Ang nangyayari yan sa dulo ng araw usually kapag dumaan na yung workday at medyo pagkapagod. Pero hindi siya yung pangkaraniwang pagod na alam natin. Paano ho ba ito na ipapasa at paano tayo makakaiwas dito? Noong during COVID time, talagang we're protected, di ba? Talagang we wear mask. Dito, sa mga panahong ganito po siguro, mapapakinabangan pa rin natin talaga ang pagsusuot ng mask sa mga matataong lugar.
Tama yun, Cheryl, 'no, yung, pagsuot ng face mask, hindi naman natin kailangang i-require, hindi mandatory, nakakaprotekta yan. Ang isang paradox or sa Tagalog parang kakaiba na nangyari, nung panahon ng COVID, naging protektado tayo sa labas ng bahay dahil 'pag lumalabas tayo ay nagsusuot tayo ng mga face masks. Pero, dahil nga yung polisiya noon, ang understanding natin is pagka nakabalik ka na sa bahay at wala namang may COVID sa bahay, pwede nang tanggalin yung face mask. Eh, yun pala, hindi alam ng marami na baka meron silang kasama sa bahay na may tuberculosis. Dun sa tanong mo kung paano siya nakakahawa, ay airborne siya. So para siyang COVID-19 pero mas mabilis yung kanyang transmission sa hangin. Hindi lang siya naging ganun ka-prominent, hindi siya naging ganun kasikat, so to speak, dahil 6 months nga or parang matagal yung epekto niya bago siya makakitil ng buhay. Which doesn't make it an excuse na dapat pinababaliwala natin siya, dapat pansinin natin siya. Mhm. Ano po ang dapat gawin kapag nakaranas na ng mga sintomas na ganito ng TB? Lalo na, ito, take note mga kapatid, sabi nga ni Yusek, more than 2 weeks na inuubo ka na hindi gumagaling. Yan. Tama yun, Cheryl, 'no, sa ating mga kapatid na nakikinig. Una sa lahat, alisin natin sa isip natin na ito ay sakit na madumi, pangmahirap. Yan yung mga stigma eh. Kasi 'pag nagkakaroon ng stigma, nagkakaroon ng parang pagkaalinlangan na kumonsulta at magpa-testing. Napakadali po ng testing sa tuberculosis. Actually, X-ray po. Mabalita ko lang ho, 'no, nagsisimula nung gumamit ang DOH ng AI-powered artificial intelligence na X-ray na mas mabilis kung kahit wala pang doktor, nagkakaroon ng recommendation, nakikita dun sa X-ray, mukhang meron kang TB or may suspicious na ganyan at i-flag dun sa doktor. Ikalawa, meron tayong tinatawag na nucleic acid amplification test or PCR or sa madaling salita, yung brand niya is Gene Expert. Yun yung ginagamit natin, kumukuha siya ng laway lang, hindi na kailangan ng plema. Nakikita nila kung may TB o wala. Dahil kapag tayo ay kumonsulta agad, masisimulan kaagad tayo sa gamot na libre. Bayad po ng ating gobyerno. Merong PhilHealth package para sa ating outpatient treatment ng tuberculosis. At yan po ay tuloy-tuloy hanggang tayo po'y gumaling at matigilan natin ang TB. Mhm. Paano nyo hinihikayat yung publiko po ngayon na magpa-check agad? Lalo na kung sabi nyo nga po nandun yung takot o hiya. Yes, malaking bagay ngayon na Cheryl na today, March 24 is a World TB Day kaya tayo pinag-uusapan din natin 'to. So mataas ang kamalayan ng ating mga kababayan, mga kapatid sa ganitong panahon. Pero dapat maya't maya rin kaya pinapaalalahanan namin, 'no, na yun kasi ang mahirap sa public health, ayaw naming manakot pero kailangan namin magpaalala. So ang aming ginagawa is once in a while nagpaparaalala tayo sa ating mga mensahe at dun sa mga klinika ito napaka-importante sa ating primary care o mas kilala dun sa Yakap, yung sa PhilHealth, 'di ba, merong Yakap package. Meron pong libre na X-ray yan kasama dun sa ating mga benepisyo. Lahat po ng Pilipino. So kung tayo po ay kahit wala tayong nararamdaman, actually Cheryl, it's good to have an X-ray as recommended by our doctors. Usually once a year yan para nakikita kung meron tayong tuberculosis among other things na pwedeng makita sa X-ray. Mhm. Ulitin po natin, paalalahanan natin, minsan kasi yung mga kababayan natin, naku, gastos na naman ito. Kung sakali magpapatingin, libre na po yan dapat. Dahil nga, sabi nyo nga, even sa PhilHealth, meron na tayo yung Yakap program, hindi po ba, Yusek Domingo? Pero ito, pagdating sa TB, isa rin siguro sa challenges yung tagal ng gamutan, yung compliance. Minsan, sa first month, bumuti na, akala nung may TB, magaling na siya. Pero hindi naintindihan na kailangan tapusin kung ano yung protocol or ng gamutan. Maganda yung tanong mo, Cheryl, 'no? Tama 'yun, 'no? Hindi dapat tinitigil sa lahat po ng ating mga kapatid na undergoing treatment. Alam po namin na siyempre kahit papaano lalo na kung di kayo umiinom ng maintenance, nakakabagot, 'no, na araw-araw may iniinom na gamot. Pero isipin po natin na ang bawat araw na tayo ay uminom ng gamot para sa TB, parang sabihin na nating race 'yan, 'no? Isang paligsahan 'yan na makakarating rin tayo sa finish line. At pag narating natin yung finish line after 3, 4 or 6 months, depende doon sa treatment regimen natin, parang ipinanalo na natin ang proteksyon para sa sakit laban hindi lang sa sarili natin, pero pati na rin doon sa ating mga kasamahan, mga kapatid na nasa bahay. Mhm. At yun nga po, yung gastos. Ulitin lamang po natin ulit, sabi niyo po Hmm. ay libre po ito.
Opo, libre yan. ₱0 po. Wala ho tayong kailangang ilabas basta tayo po ay pumunta sa mga TB dot centers. Ang tip po dito sa ating mga kapatid, hanapin natin yung may sign ng TB dots, DOTS, o kaya yung mga klinika na may signboard ng PhilHealth. Required kasi ng PhilHealth na pag sila ay PhilHealth accredited, may naka-display na PhilHealth. Tapos tanungin po natin sila, kayo ho ba ay may TB dots program? Yun po ay libre kahit yung testing all the way hanggang dun sa gamot na makumpleto yung 4 to 6 months, sagot po ng gobyerno ang gastusin. Ano pa po ang programa ng DOH ng ating pamahalaan para mapigilan pa itong pagkalat ng TB? Kasi alarming na rin po yung datos natin dito pa lamang sa NCR. Ayan, meron tayong tinatawag, Cheryl, na active case finding. Ano ibig sabihin ng active case finding? Hindi na po inaantay ng DOH na parang nakaantay lang sa klinika, tapos alika, lapit kayo magpa-x-ray or magpa-test sa gene expert. Yung ginagawa po ng active case finding ay kusa na pong lumalapit ang ating mga health workers sa mga high-risk groups. Halimbawa po to, kung meron po tayong yung mga people deprived of liberty, no? Yung ating nasa loob po ng mga preso, dahil po magkakalapit yan. So nagkakaroon ho tayo ng mga partnerships na kinakausap natin ang ating Bucor, tapos nagkakaroon tayo ng targeted active case finding. Pumupunta ho doon, dinadala yung ating mga AI-powered or kahit yung mga portable na x-ray para mabilis hong ma-screen ang ating mga kapatid na nandun sa mga ganong high-risk areas. Pero again, just to emphasize, Cheryl, no, hindi ito ibig sabihin, kasi nga baka dumagdag sa stigma, hindi ho ibig sabihin na para lang sa high-risk ang tuberculosis. Nangyayari po yan kahit sa pang-araw-araw na buhay, maganda na magpa-screen ho tayo. Muli, Yusek Domingo, paalala po sa ating mga kababayan, sa ating mga kapatid na kung paano labanan or makaiwas sa sakit na TB. Ngayon pong araw ng World Tuberculosis Day or TB Day, sa lahat po ng mga nakikinig, mga kapatid, mga kababayan, tandaan po natin, ang tuberculosis ay kayang wakasan. Hindi po siya isang sakit na pinandidirihan. Meron hong gamot, meron hong test. Libre po ang lahat, sagot ng gobyerno, utos ni Pangulong Marcos na dapat sagot namin kayo. So yan pong ating paggamot, pagtest, lumapit lamang po sa ating mga government health centers or kung may kakatok po sa inyo, maaaring sa workplace ninyo o kaya sa mga ibang komunidad mismo sa bahay, tanggapin po natin ang buo ang ating mga health workers at labanan natin ang TB para matuldukan ito. Marami pong salamat sa inyong oras, Undersecretary Albert Domingo ng DOH.